Good afternoon mga par, welcome back to my channel again. Dito pala tayo sa likod ng STC. At nagano tayo, walking mga par. At may pag-uusapan pala tayo ngayon. Dahil may nagtanong sa atin mga par, no, kung kamusta na ba tayo dito sa Canada. Kamusta ba na yung buhay natin then as a tourist na ngayon. So pag-uusapan natin yan mga par, at i-share natin yan dito sa video na to mga par, no? Ito, Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Ito yung magiging content natin sa ngayon. Update lang sa buhay natin dito sa Canada mga par, no? Ito, wala masyadong tao. Okay, doon tayo banda kasi maganda ang view doon, no? Habang nagkikwentuhan tayo. Yung ibang mga party natin ngayon may pasok pa mga par. Oh, ang ganda, oh. Diba? Meron na pala rito. Hindi na pala kailangan pumunta ng High Park. Ayan, oh. Oh. No? Diba? Sit down. So, yun mga par, no? May nagtatanong nga, no, kung kamusta na ba ang buhay natin dito sa Canada. At no, sa tourist, no? Dahil yun, na-share nga natin sa mga previous vlog pa natin na yung tourist visa na yung hawak natin ngayon. No, basahin na natin yung comment ni Kabayan, no, dahil nagtatanong siya kung kamusta na daw ang buhay natin dito sa Canada. Ang sabi pa nga niya rito, par, kamusta na ba ang buhay nyo sa Canada as a tourist? At si Mrs. nyo, alam ko si Mrs. nyo ay student. Alam ko napakataas ng cost of living dyan sa Toronto. Paano kayo nakakasurvive? Paano na rin inyong pansariling gastusin dyan? So, ayun. Maraming salamat, no? So, ayun, parang ano na rin to mga par, no? Parang update na rin natin to sa ito nga sa buhay Canada natin as naka-tourist visa na hindi nagtatrabaho, no? Ayun, i-share ko na din naman to sa mga previous vlogs ko pa mga par. May mga nag-interview doon sa akin, sila Ma'am Ina, no? Yung tungkol sa ano natin dito sa Canada mga par, no? Ayun, sa mga nakasubaybay sa akin, no, alam naman nila na isa tayo sa maswerte din, no, dito sa Canada. And ayun, tungkol doon sa tanong ni Kabayan, no, ni par, no, na kamusta ang buhay Canada namin. Sa ngayon mga par, no, sa aminin ko sa inyo sa totoo lang, no, mahirap mahirap mga par sa ngayon, no, dahil ayun nga, naka-tourist visa na ako, hindi na ako pwedeng magtrabaho, no, at kumbaga nasa bahay na lang ako palagi, no. Sinasabi ko naman sa inyo noon, sinasabi ko naman din sa inyo noon na ano mga par, no, naiinip na rin tayo, no. Iba mga par pag nakatambay ka, no, iba sa nagtatrabaho. Nakatambay kasi ano, yung baga napakabagal ng oras, no.
para sa akin, no? At kumbaga walang excitement mga par, no? Hindi ako na-excite na papasok, uuwi, no? Mapapagod, no? Dahil yun, nakatambay lang tayo. Parang medyo naano ka pa nga dahil nakaupo ka na nga lang, napapagod ka pa, di ba? Parang naano ka rin eh. Mga gawaing bahay mga par, saglit lang naman gawin. Yung mga luto, hugas, sundo ka inday, no? Mga ano lang yan, no? Napaka basic na lang, no? Iba talaga pag nagtatrabaho ka, pag may trabaho mga par, no? Ayun, well, pero ganun pa man mga par, no? Maswerte pa rin kami, nagpapasalamat pa rin kami dahil nandito pa rin kami. Dito pa rin kami sa Canada mga par. Nakapag-stay pa rin kami. No, kasi kung wala talagang nagsusupport sa amin mga par, no, malamang at talagang sinabi ko naman sa inyo na wala na kami dito. Umuwi na ako mga par, no, o kami. Ayun na nga. Tungkol sa pangalawang tanong niya, paano yung mga personal na pangangailangan namin, no, siguro sinasabi niya mga damit siguro. Siguro kung anong gusto mo, no? Mga kain sa labas. At kung ano pa, pasyal, no? Ano kabayan, no? Wala, no? Ang ano lang naman namin, ang pinaka-importante lang sa ngayon, no? Ay yung makabayad lang ng renta ng bahay at saka yung mga bills at saka yung pagkain. Yun lang. Yung mga gala, personal na kailangan mo, makakain sa labas, pwede namang wala yun mga par, no? At isa yun sa gastos, no? Kung sa mga damit naman, marami naman tayong damit na dala. Marami namang nagbibigay din ng mga damit, mga gamit mga par. Sobra-sobra pa nga sa totoo lang yung mga damit natin, no? Hindi na naman natin kailangan bumili ng bago pa, no? Dahil hindi mo naman din masusuot lahat yun, no? Yung mga damit ko nga dala, hindi ko na nga nasusuot lahat, no? Dahil mayroon din mga nagbibigay na kababayan natin na mga damit katulad nito. Ito mga par, bigay lang ng Sir Ali Paras to, no? Mga na to, diba? So marami mga par, no? Tungkol naman doon sa mga sa mga gala, no? Pwede namang wala gala dito lang sa malapit, no? Yung walang gastos, yung pwedeng sumabay sa mga kaibigan natin, no? Na may mga sasakyan, no? Pag sinama tayo, pwede tayong sumabay, no? Para makagala lang. Pero ang reality talaga mga par, dito lang, no? So hindi na namin iniisip yung mga gala-gala, no? Dahil alam naman namin na hindi namin kaya, no? Wala pa kaming kakayahan. At may nag-comment nga doon sa previous vlog natin, yun nga, doon kay Inday na ano siya dahil hindi nabibilhan ng laruan. Yun, gaya nga ng sabi ko doon sa vlogs na yun, no? Doon sa video na yun na talagang tiis-tiis muna, no? Ganun talaga ang buhay, no? Kailangan mong magtiis talaga muna. Alam naman natin hindi natin kaya, bakit natin, di ba, pipilit, no? So alam nyo kung sa inyo, sa sarili ninyo, alam nyo kung hanggang saan lang kayo. So yun lang. And then yun, sa kain sa labas, pwede namang wala yun mga par. Ang sa akin lang si Inday, no? Pag gusto niya mag-Jollibee, no, paminsan-minsan, si Inday lang, no? At McDonald's, no? Ayan, pinapano namin si Inday. Pero yung mga restaurant, yun nga, hindi kami nag-aano mga par, no? Dahil gastos yan, eh. Yun lang mga par, no? Yun lang yung namin, no? Sa ngayon, no, talagang taste muna kami. And napaka pa nga mga par, no? Napakarami pang pwedeng mangyari, no, sa buhay Canada natin. Panahon ngayon, no, talagang kailangan mo magtiis, no. And mayroon pa nga mga ibang kababayan natin dito na mas mahirap pa ang kalagayan nila kaysa sa amin. Ay kami napaka lang mga par, no. Kumbaga mahirap, pero yun mga par, no, kayang-kaya yan, no. At sabi ko nga sa inyo, yung mental health talaga yung kalaban mo rito sa mga ganitong bansa mga par, no, mga ganitong pagkakataon, no. And buti na lang, no, matibay tayo, no, dahil siguro sa pinagdaanan natin noon, nung bata pa tayo, no,
grabing hirap din yung dinanas. Kaya yun, ngayon na may mga ganitong mga par, no? Kumbaga ano na to, baliwala na sa atin, no? Dahil pag naisip natin yung noon, talaga napakahirap noon, no? So yun, sa ngayon mga par, no? At doon sa tanong ni Kabayan, talagang kami naman ay muna ngayon, talagang tiis, no? At kayang-kaya naman mga par. So, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-goal ko lang naman dito ay makasama yung aking pamilya. At ito na nga, binigay ni Lord yung kahilingan natin. And sabi ko pa nga noon, kahit anong pagsubok, no, kaya natin, basta ibigay lang niya. And then ito na, binigay na ni Lord yung natin, yung kahilingan natin, no. Bakit ba tayo magrereklamo, di ba? So yun yung mindset ko mga par, no, palagi, no. At pag nalulungkot ako, diyan mo yung asawa ko, anak ko, no. Ano yan mga par, no? Nakakawala ng stress. At yun nga, nakakalabas ako, nakakalakad ako. So yun nga mga par, no? Yun yung natin sa ngayon, no? Yun yung status natin sa ngayon. And yun nga, mag-apply ulit tayo ng ating tourist visa mga par sa susunod na buwan. Yun, hindi ko alam kung bibigyan tayo ni Canada ulit, no? Pero syempre, nagdadasal tayo, nagpe-pray tayo na sana, no, mabigyan tayo ng another extension pa ng ating tourist visa para makasama pa rin natin yung ating pamilya dito sa Canada mga par. Kung hindi man, no, kailangan natin umuwi talaga. Kailangan natin lumabas ng Canada. And ayun, tignan natin, no, kung anong mangyayari mga par. Kaya ayun, doon sa mga kababayan natin, no, na kapares ko rin ng sitwasyon or nasa ganitong sitwasyon din, no, ano lang mga par, no, kapit lang, no, at importante magdasal mga par, no. Napaka-importante yung mag-pray ka, mga par, nakaka-relax, no, iba ang prayers mga par, no, pag nagpe-pray ka, parang nababawasan yung bigat na dinadala mo. O kung may stress ka na may mga ka, nababawasan mga par. Iba ang nagagawa ng prayer. So, ayun lang, no. Shout out, no, sa lahat, no, ng mga kababayan ko rin dito na ayun, may mga problema ngayon, regardless kung ano man yan, status, financial, pamilya, no. O ano lang mga par, no. Ganun talaga ang buhay, no. Mayroon talagang darating sa iyo na pagsubok, no. Isipin niyo na lang pagsubok yan mga par. And kaya lang pasan yan at lilipas din yan mga par, no. Importante natin, yung goal natin, no. Kaya pa financially, number one, no. Saka syempre yung mental health din ninyo. Kasi marami na rin ako nababalita na nagka-anxiety mga par dito, na stress, umuwi na lang din, no, hindi na kinaya. Dahil nga dito sa buhay dito sa Canada mga par, hindi madali talaga, no. Ayun, kapit lang mga par. And kung ibibigay talaga ni Lord yan, yung Canada, no, sa atin ibibigay yan, no, par. May plano talaga si Lord para sa atin. So yun, maraming salamat sa inyo mga par, no. Doon kay kabayan na nagtanong, no, huwag po kayong mag-alala, no, kayang-kaya natin. And yun nga, sabi ko nga, yung ibang mga hindi naman importante mga par ay naman yan, na lang, sunod na lang yan pagka tayo ay stable na, siguro magkaroon kami ng pares na trabaho, no? So magagawa na namin yun mga par, no? Kahit papaano, no? Sa ngayon, tiis muna. At ayun, tiwala na sana makuha namin yung aming pinapangarap din dito, gaya ng pinapangarap ng ibang nating mga kababayan nandito sa Canada. So yun mga par, maraming salamat sa inyo, no? Siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory. Mag-iingat po tayong lahat, and we'll see you in my next one. Bye!